Okay, so start na natin to. Siguro, gawa tayo ng small introduction lang. So, okay, so yung reason kung bakit ko ginagawa itong video or vlog style na yan is more of siguro documentation lang of what will be coming in the next few videos for this channel. Kasi actually long time project ko ito na ayusin yung setup ko for actually gaming / productivity setup. Ngayon is itong video to is more on first part ng magiging multiple na isang series, kumbaga unti-unti natin pa i-upgrade or i-upgrade yung yung setup natin. So although marami na kasing mga hardcore na gumagawa ng mga desk setups, ang sa akin lang is may isa akong nakita na hindi siya hindi video guys, hindi video or picture title. May sinabi yung content creator na having a good setup starts with a desk, stable at magandang desk daw, kasi kumbaga yun yung magiging base kung saan lahat ng peripherals, tama nga siya, peripherals or computer, yung CPU and peripherals na kung saan siya mapupunta. So naniwala ako doon. So although nung nakita ko kasi yun, by that time nabili ko na yung desk. Itong desk na to is kumbaga pinagawa ko siya. So ako nag-isip lang ako nung gusto ko maging design dun sa frame, tapos binili ko yung yung tabletop sa parang ang tawag doon, parang siya junk shop. Although kasi nung nakita ko, hindi naman siya mukhang junk shop mukhang maayos at malinis. Parang binili niya ata sa nagsarang office nun. So around 2021. So since may desk na ako, bakit ko siya papalitan? Hindi na siya, maliit na siya para sa maging use case ko ba? In short, maliit siya para sa liking ko, sa gusto ko, kasi gusto kong mas ma-maximize yung space dito sa areang to. Sikip gumalaw o kaya kumalikot ng kahit anong bagay na pag nakaset up na siya. So kumbaga, kunyari may kakapain ako dito, hirap ako kasi hindi ako kasya. Metikuloso ako dun sa actually in general sa desktop ko, sa PC ko, kasi actually nililinis ko siya palagi. So mas magandang ma-maximize ko at the same time yung desk space at the same time, kasi papaglaruan ko, kung iniisip ko pa talaga kung saan siya ilalagay dito sa table na bago kong ilalagay dito. Gusto ko kasing bumagay, magkaroon ng tema yung buong setup ko in general. Kung baka hindi nyo makita, ako kung kita, kasi meron ako maliit ditong parang table or drawer na pinaglagyan ko yung files, tsaka yung mga madalas kong gamit na gadgets, tsaka may unting figurines din. So ayun, walnut kasi to. Since bala ko yung maximize space, actually yung nabili kong walnut na table is siya, pa-L. Although ang weird nung pagka-L, kasi siya 140 centimeters yung haba dito, tapos 120 centimeters yung haba dito. Hindi ko sure kung weird na in a way. Actually kasi sinabi ko lang kasi siyang weird kasi is
nahirapan akong, kumbaga, unique yung size nung L-shape na table na yun. Kasi lagi ko nakikita, pag sa Orange app or sa Blue app or sa IKEA, ang nakikita kong standard sizes is 120, 100, 140 na rectangle. Pero pagdating sa pag-L, wala yung combination ng 140 tsaka 120. Ang nakikita, 140, 100, 140, 80, 120, 100, 120, 80. Yung lapad yung tutukoy ko. So, ayun. Lapad tuloy. Haba yung tutukoy ko. So, ayun. So, actually kasi nahirapan talaga paghanap nung table na yun sa Orange app. Parang isang vendor lang yung may ganung klaseng size. So, ayun. Kasi since syempre nga ang goal natin is ma-maximize, ko na. Kung baka maximize ko na yung buong gilid, parang ganon. Kung papansinin nyo, may aircon dito. May aircon dito sa baba na hinaharang yung mismong discharge ng hangin. Kung nasa yung discharge ng hangin, naharangan itong na to. Parang itong section ng frame na to. So, yung naging problema ko niyan, syempre, umiinit dito sa buong kwarto to. Pagkabukas ng aircon, lumalamig yung kwarto. Ang problema, ang tagal. Tapos, kumbaga, hindi naging optimal or hindi mo na ma-maximize yung gamit ng aircon kasi naharang nga. So, pag matagal, ditong banda, eto, katulad ngayon, after nakabukas ako ng aircon, yun, sobrang lamig na. So, lahat ng lamig, nandito lang. Yun. Although, yun nga, tas isa pa, yung return, naharangan. So, wala nang ibang pagkukuha ng hangin. Parang ganun. So, ayun, yung isang dahilan. Kaya, nung hinanap ko rin yung table na yun, yung nahanap ko rin table is, wala siyang mga nakalupay-pay na frame na ganito. As in, legs lang siya. Legs lang siya, tapos pa-L. Legs na pa-L, tapos walnut. Actually, yung sa oras na pag-record nitong video, paparating na siya dito, guys. So, ayun. Actually, excited na ako. Excited na ako at yung challenge nito is yung yung pagtanggal. Kasi, dahil pinagawa ko to, yung materialis din, yung bakal na ginamit dito na na binili ko, mabigat siya. First time ko kasi maka-build ng PC na super bigat para buhatin ko mag-isa. So, ang ginawa ko, natakot ako, nagpagawa ako ng table na heavy duty at ayun, para makampante ako na kaya niyang saluhin yung PC nang hindi masisira yung table. Anong nangyari? Naging mabigat yung table. Isa rin kung bakit gusto ko ng mawala na rin to, magkaroon, at least maging actually, ito rin, ayoko na rin nito ayoko na rin itong part na to. So, actually, may purpose to. Nung dinesign ko to, may purpose to. Which is yung dyan kasi nakakabit lahat ng yung parang cable tray or cable rack po. Na, syempre, cable management, ayaw mo nang mukhang malinis. Syempre, ayaw mo nang mukhang kalat-kalat, diba? Gusto mo malinis. So, dyan, yung likod nito, dito nakakabit lahat dito nakatago lahat ng cables. So ayun, hintayin natin dumating yung table. Tapos after nun, actually dito rin naman yung bubuin kasi yung table hindi pwede sa labas buuin At maliit nga yung hindi kakasya dun sa pintuan Siyempre pa-L pa yun. Balikan niyo ako.
Okay, so siguro nakita nyo na nilabas ko na yung table, yung lumang table. Tapos nagpatulong ako dun sa pinsan ko kasi mabigat talaga siya. So, tapos naglinis-linis rin ako ng onte. Siyempre matagal nang hindi nalinisan, puno ng alikabok, may mga agyo-agyo, ayun. Dumating na yung table kahapon, kaso mga bandang gabi na dumating, paggabi na. So nag-decide ako na the next day ko na lang siya buuin para at least fresh ako, energized ako para buuin siya. Kasi hindi ko rin alam kung gaano katagal to mabubuo, if ever man. Siyempre, mas malaki to at hindi cramp yung space natin. Ayun. Sana hindi siya nabasa. Kasi nung oras na dineliver ito, umuulan. At naalala ko, nakasampa lang to sa tricycle nung dineliver siya. Kung napapanood nyo na to guys, sabihin ko na rin na yung lumang table ko na yun, ibebenta ko yun, siguro lang 1,000 pesos lang, kasi medyo luma na rin, kaya gusto ko lang talaga siya ma-dispose kasi wala rin yung mapaglalagyan, wala rin magagamit eh. Konti na lang. Gilid lang natin yung plastic. Mamaya ko itatapon yan. Yan. Fragile. Handle with care. Yan natin siya. Tingnan natin kung halos magkapareha sila ng shade ng pagka-walnut nitong maliit na table. Ay, dark walnut siya. Dark walnut. Okay lang. Sige. Check muna natin yung instructions or manual ba yun. Okay. So, pag dudugtungin pa rin siya dun sa gitna. Bale, ganito siya guys. So, unahin natin dun sa paa. Ngayon, ang dami pala niyang paa. Okay, so resume natin yung pag video. Nag-cut lang ako saglit kasi, yun nga, since malapit na ako masyado dun sa tripod, nasagi ko siya. Tapos, ayun, medyo na hindi masyado nakita yung pagbuo. Actually, hindi nga masyado nakikita yung pagbuo ng mesa kasi gawa nga malaki. Pero anyway, ayun, nasimulan ko na siya.
Patayin ko lang muna yung aircon. At diretso kasi yung bato ng hangin sa akin. Ayan. O diba guys, nasa ilalim na yung aircon. Tapos wala na masyadong kalang. Ngayon siguro pwede akong maghigpit ng unti ng mga tornilyo. Baka kasi makalimutan ko na mamaya.
Okay. So, bago na ulit yung suot ko. Siguro pangatlong araw ko na itong sinushoot. Kaka-assemble ko lang nung table. Tapos, kumbaga wala pa siya magamit. Pagkatapos nun, naglinis-linis muna ako. Tinanggal ko yung mga kalat. Tapos, pinagplanuhan ko kung paano ko isa-set up yung monitors ko tsaka yung mga peripherals dun sa table. Ngayon, mahirap siya sa totoo lang. Mahirap na, napagod daw, super napagod daw kahapon kasi nakailang siguro mga 7 beses 7 beses akong nagpalipat-lipat ng monitor. Monitor arm ko ay dalawa siya, dual arm. May nabasa ako na mas maganda daw kung mag-dual monitors ka, multiple monitors, kung isa silang independent na monitor arm na pwede mong i-rearrange din sa table. Kaso, ang sa isip ko naman kasi, malit na nga yung space ko, magdadalawang monitor arm pa ako, hirap na ako sa pag-manage, pag-adjust ng mga monitor arms. Gusto ko talaga kasi yung dual monitor setup na isang vertical, isang horizontal. Siyempre, pag magbabasa ka dito ng mahabang files dito, tapos pag may gagawin kang mga laro or may asikasuhin kang software, yun. So, dito, pwede. Alam kong yung iba mati-trigger kasi hindi pantay na lalo yung keyboard is nasa isang gilid. Pero, minsan kasi mas gusto ko sa gilid, lalo na pag naglalaro ako. Yung kaliwang kamay ko dito sa side na to, WAs, nung lumipat ako sa yung PL na table, nasa corner pa yung monitors. Yung mousepad ko, saan siya lalagay? Nilagay ko siya dito sa right side para at least magamit ko pa rin yung mouse ng maayos kasi para smooth yung glide. Tapos, actually, malaking tulong talaga itong maliit na area na to kasi actually dito pwede itong maging maliit na patungan ng laptop if ever may kailangan ako kalikutin or in general may kailangan ako kalikutin, kumain, modify, mag-modify ng keyboard o yung ganun sa ilalim, nakaka-spread na ako ng maayos. Tapos, ayun, wala nang humaharang dun sa aircon para makapagbuga siya ng malamig na hangin. Tapos, ayun. So, awan ko lang kung kita sa camera to. Kung dati kasi, yung luma kong table, yun nga, may cable rack siya dun sa ilalim. Ngayon, wala na akong paglalagyan ng cable rack kasi nakaturn ayoko na magtornilyo dito sa ilalim ng table. Ayoko na pang bumigat pa mabigat na nga yung desktop Bala ko nang bumili nung parang cable na basket na nilalagay sa ilalim na naka-clamp lang siya. Ayun. So, for the meantime, nilagay ko muna siya sa baba. Ito na yung finished product, guys. Finished product, pero alam ko may mga follow-up pa itong setup upgrades. Possible upgrades. Mousepad, mouse, combo, case. Kasi kaka-upgrade ko lang ng platform, nag-AM5 ako. So, nandiyan pa yung AM4 platform pero yun nga, kailangan ko ng bagong case tsaka power supply para magamit ko pa ulit yung isa. So, other than that, ito bago pa na to itong chair na to. Gusto ko itong chair na to Sa galing tong IKEA, medyo pricing nga sa IKEA pero okay siya para sa akin. Ayoko ng leather. Yun lang. Ayun, tapos na. Tapos na yung part 1 ng vlog. So, abangan nyo na lang yung mga susunod na episodes na to. Ayun, siguro, awan ko kung kailan. Basta, ayun.